Ngayon, ating pag-aralan ang pagkalkula ng 3 digits minus 2 digits na may pagbawas o pagbaba sa baitang ng digit. Una, isulat natin ang numero sa dibisyon o digit ng kalkulasyon. Ang 1 at 2 ay 1-digit number kaya ating isulat ng ganito. Isulat rin ang mga 10-digit at 100-digit na numero sa tugmang posisyon. Kasunod nito, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya ng ganito. Simulan ang kalkulasyon sa 1-digit na posisyon. Hindi natin makakalkula ang 1 minus 2, kaya kukuha tayo ng isa mula sa 10-digit. Gumuhit ng diagonal na linya mula sa 9 na nasa 10-digit at isulat sa ibabaw ang 8 dahil binawasan ng isa ang 9. Ngayon, dahil ang pagbawas sa baitang na digit na 1 ay bilang 10, maaari na nating kalkulahin ang nasa 1-digit na posisyon. Ang 10 minus 2 ay 8. Ang 8 plus 1 ay 9. Isulat natin ang 9 sa posisyon ng 1-digit. Kasunod nito, kalkulahin natin ang posisyon ng 10-digit. Ang 8 minus 8 ay 0. Isulat ang 0 sa posisyon ng 10-digit. Next, kalkulahin natin ang posisyon ng 100-digit. Ang 4 minus 0 ay 4. Isulat ang 4 sa posisyon ng 100-digit. Panghuli, isulat ang sagot sa equation na nasa itaas. Hanggang dito na lang ang ating pagkalkula. Subukan nating magsanay. Pindutin pansamantala ang pause icon. Ating unawain ang katanungan sa pagsasanay. Pindutin ang play icon kapag natapos sagutin ang katanungan. Markahan natin ng bilog. Ngayon, magtugma tayo ng sagot. Number 1, 926 minus 19. Ang sagot ay 907. Number 2, 344 minus 27. Ating alamin ang solusyon ng number 2 tulad sa unang tanong. Ang sagot ay 317. Tama ba ang inyong mga sagot sa dalawang katanungan? Panghuli, repasuhin natin ang inaral natin ngayon. Basahin natin ang number 1 hanggang number 6. Number 1, sa pagkalkula, i-align ang dibisyon o digit ng numero. Number 2, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Number 3, magkalkula mula sa 1 digit. Bawasan ng isa mula sa 1 digit. Number 4, kalkulasyon sa 10-digit. Number 5, kalkulasyon sa 100-digit. Number 6, isulat ang sagot. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.